ba? Yung umakyat na sa bahay natin. Ah! Napakalaki na ahas. Ano ba yung napakalaking ahas dito? Ha? Kinikilabutan ako. Yung umakyat na sa ano? Umakyat sa bubong natin. Ano magagawa mo? Anong gagawin natin? Ba't may ahas doon? Ano na ba? Ayun na! Hindi ko talaga mga madam inaasahan na merong makakaakyat sa bubong namin na ahas. Sobrang laki niya. As in talagang sobrang takot ko nung mga oras na yan. Kasi walang tao dito kundi kami lang. Yung anak ko, may narinig siyang kumakaluskos dun sa bubong ng poso namin. Tapos binidyo niya dyan sa gawing bintana. Pagkatapos na nakaakyat na siya, sa kanya sinabi sa akin, Mami, mayroong nakaakyat na ahas. Pinuntahan niya ako sa tindahan. Yung paglabas ko, yun yung time na nakita ko na buntot na lang, kaya wala na rin talaga akong nagawa. Yung ahas na yan, mga madamski, hindi ko na rin nakita kung saan napunta. Pero nagpalagay ako ng CCTV sa bubong ng Kesame kasi sabi nila nasa bubong daw ng Kesame, pero wala na talaga. As in, parang naglaho din siya, nawala din siya nung tumawag din ako ng maghuhuli ng ahas dyan, yung makaka-rescue. Kaya lang hindi na rin talaga siya nakita. Kasi siguro nakababa na hindi namin napansin. So ayan, sobrang laki talaga niya, sobrang kilabot ko. Kasi nung mga oras niyan umuulan-ulan, ayan kung napapansin niyo, tumutulo talaga yung alulod malakas. Siguro naghahanap siya ng masisilungan kaya gumapang-gapang siya hanggang sa nakarating siya dun sa bubong ng bahay namin. Sobrang laki, sobrang nakakatakot, Diyos ko po. Talaga. Thank you Lord na lang talaga at kasi umalis din siya sa bubong namin. Pero nagkagasta ako kasi nagtawag talaga ako ng manghuhuli sa kanya. Kaso wala talaga, pinabakbak ko yung bubong para lang makita siya. Wala talaga siya sa Kesame, wala as in wala.